Nagtungo nga ng border ang ating bida kasama ng kanyang hukbo, at dito ay agad nilang inatake ang hukbo ng mga kalaban o Blackwing Army. Pero matapos naman itong mapansin ng general o commander ng mga Blackwing Army, ay agad itong lumipad at pina-atras ang lahat ng Stage 3 cultivator nila, sabay utos sa mga Stage 2 cultivator na sumunod sa kanya, upang harapin at labanan umano ang hukbo ng ating bida. Samantala sa gitna naman ng maalikabok na labanan ay makikita ang mga silawit ng tao, at dito nga ay sinabi ni Commander Leo na mukhang oras na para gawin ang kanilang trabaho, habang si Zhang naman ay agad na pinaghanda ang iba pa nilang mga kasamahan. Makikita naman natin ang pagtataka at pagkabigla sa mukha ng general ng Blackwing Army matapos itong makalapit sa hukbo ng ating bida, at bigla na nga lang tumakip sa kanyang muka ang anino mula sa mga lumilipad na Stage 1 cultivator. Ito nga ay walang iba kundi sila Zhang at ang mga dating Imperial Dragon Guards na mabilis sinugod ang general ng Blackwing Army, na wala nang nagawa kundi mapatanong sa kung sino umano sila. At matapos pa niyang makita ang iba pang Stage 1 cultivator, ay napamura na lang din ito kasabay ng paggawa niya ng barrier, pero sinabi lang naman ni Commander Leo na meron pang Stage 1 dito, at nakuha pa nga niya itong sabihan ng mag-ingat. Pero naging kabaliktaran nga ang dating nito sa kalaban, na agad na balot ng takot at wala nang masabi kundi tumigil at magmakaawa para sa kanyang buhay, pero hindi nga ito pinansin nila Commander Leo at sabay-sabay nga silang naglunsad ng pag-atake sa isang Stage 1 cultivator ng kalaban, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Agad naman itong napansin ng mga tauhan ng general, at sinabi nga ng mga ito na nasa panganib ang kanilang general, sabay sabi na kailangan nila itong tulungan. Pero bigla namang mabilis na nagtungo ang isang sibat sa kanila, gayunpaman ay agad naman niyang hinatak ang tali ng kanyang kabayo upang ibaling ang direksyon nito, at maiwasan ang pag-atake sa kanya. Pero bigla na nga lang din siyang nakaramdam ng takot, matapos makita ang mga matang tila demonyo, at sunod nga niyang nakita ang mga sundalo ng Wu Wei Army kung saan ay bitbit na mga ito ang ulo ng kanyang mga kasamahan. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nakatayo na sa kanyang harapan ang mga nakakatakot na sundalo ng Wu Wei Army, kaya naman bigla itong naligo sa pawis ng dahil sa takot, at sinabi na hindi lang ang kanilang general ang nasa panganib, dahil maging sila ay target din ng mga sundalo ng ating bida. Agad namang sinabi ni Heitan na muli na silang magsimula sa pag-atake, hindi tayo pwedeng magpatalo kila Zhang, wika pa nga niya. Kaya naman mabilis na sumugod ang mga Wu Wei Army, kung saan ay tila baliktad ang pangyayari dahil sa mga ang infantry ay madaling napapatay ang mga kabalyero ng kalaban. Agad na ding inatake ni Heitan ang kapitan na ito, kung saan ay nanginig pa ang buo niyang katawan ng dahil sa pag-atake ni Heitan, habang tuloy-tuloy na umaagos ang butil-butil nitong pawis sa kanyang muka. Iniisip nga din ito na ang mga baluti, sandata at individual na lakas o cultivation ng mga taga-Wu Wei Army, ay hamak na mas mataas kumpara sa kanila kaya naman kahit ano umanong gawin nila, ay sigurado siya na wala silang pag-asang manalo. Maging ang sandata nga ng kalaban ay nag-vibrate din matapos kalawitin ni Heitan, at sa pagpihit nga ni Heitan ng kanyang trident ay nagkapira-piraso ang sibat ng kanyang kalaban, na masyado ang gulat. Muli nga ding naglunsad ng mabilis na pag-atake si Heitan sa kalaban, kaya naman agad din itong tumilapon at bumagsak sa hindi naman kalayuan. Gayunpaman ay pinipilit pa din itong makabangon, ngunit masyadong ang ganado si Heitan at agad itong sumugod ulit, na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa habang nakatayo nga ito at napapalibutan ng mga patay na katawan ng Blackwing Army, ay napansin naman sila ng mga Noble Army sa lungsod. Hindi nga makapaniwala ang mga ito at namuti na lang din ang kanilang mga mata, matapos makita na ganun kabilis napapatay ng mga Wu Wei Army ang mga sundalo ng Blackwing Army na kinakatakutan nila. Kakaiba talaga ang Wu Wei Army, wika pa nga ng naka-green, at tama ka dyan, wika naman ng isa. Pero bigla nga silang nagulat nang marinig na bakit umano may maliit na lungsod dito, sabay tanong kung hindi daw kaya may mga sundalo pa ng Blackwing Army ang nagtatago sa loob nito. At bigla ngang tumulo ang pawis nito, matapos makita sila Heitan na tila mga demonyong gumagapang paakyat ng kanilang pader, dahilan upang matahimik ang mga ito at lumaki pati butas ng kanilang mga ilong. At bigla nga din itong naligo ng kanyang pawis matapos maalala ang muka ni Heitan, dahil si Heitan nga din ang una nilang nakita nang magtungo ang mga ito sa Mount Queen Lucy, para hanapin ang kanilang kampo at makausap ang ating bida, ayon na din sa utos ng mga noble lords. Kaya naman masyado ang pagmamakaawa ng lalaking may purple na buhok, upang patigilin umano ito ng kanyang kasama sabay sabi na ang mga sundalo ng Wu Wei Army,
ay baliw at kayang saktan o atakihin maging ang mga kapwa nila taga South State. Kaya naman agad nagmakaawa ang matanda at sinabi na tumigil na sila sa paggapang sa pader, walang sundalo ng Blackwing Army dito sa loob, wika pa nga niya. Sabay sabi na puro nobles lang umano ang nasa loob ng longsod na ito. Tama mga kaibigan kami, wika pa nga ng lalaking may purple na buhok. Pero tinanong lang naman ni Heitan kung paano nila mapapatunayan na mga kaibigan na sila, sabay sabi na ang ating bida umano, ay tila may nakalimutan sa loob ng kampo ng mga kaibigan nilang Noble Army. Kaya naman napapatanong na lang sila sa kanilang sarili kung ano klase daw ba sila ng bandido, dahil nagagawa pa nilang pagnakawan ng harap-harapan ang mga kapwa nila sundalo, sa frontline at gitna ng digmaan. Pero dahil nga sa takot sila sa mga ito, ay sinabi na lang nila na tama umano ang ating bida, ngayon nga lang din daw nila naalala na mayroon palang pinatago sa kanila si Shu, sabay sabi na ngayon din ay kukunin nila ito. Ilang sandali pa matapos silang magbigay ng negative points, ay dinala nga nila ang 2 ball ng pera kila Heitan, kaya naman ang mga tila demonyong muka at ngiti nila kanina, ay napalitan na ng magandang ngiti habang ang mga noble ay masyado naman na ng gigil. Ilang sandali pa ay sinabi ni Heitan ang bili ng ating bida, na hindi na daw kailangang mag-alala ng mga Noble Army sa mga Blackwing Army, dahil hindi na magdudulot ng problema ang mga ito sa kanila, at ang Wui Army na nga din daw ang bahala sa frontline. Gayunpaman ay alam nga din daw nila na inutusan sila ng Celestial Emperor upang sumikop ng 10 lungsod, kaya naman pwede umano silang bumili ng armor at sandata sa Wui Army kung kailangan nila ang mga ito, sabay sabi na hindi magtatagal ay magagapi na nila ang Blackwing Army na sumugod. Sige na unawaan namin, wika naman ng mga ito, kaya naman agad nang bumaba sila Heitan, at sinabi nga niyang nakolekta na nila ang pera kaya kailangan na nilang bumalik sa trabaho o pakikipaglaban. Agad ngang hinabol nila Heitan ang iba pang sundalo ng Blackwing Army, habang ang lalaking may purple na buhok naman, ay napapatanong kung bakit kakaiba umano ang lahat ng labanan na nagaganap, pag Wui Army na ang nakipagdigmaan, pero sinabi lang naman ng nakaberding lalaki na hindi niya alam, malamang dahil sa kakaiba ang talento nila, wika na nga lang din niya. Pero bigla nga din siyang napaisip, at sinabi na talong-talo na ang Blackwing Army sa labanan na ito, gayunpaman ay patuloy pa din umano sa paghabol ang mga Wui Army, kaya naman masasabi umano niyang ang pag-uugali ng ating bida o Commander Lu, ay medyo mabangis. At isang araw nga lang ang inabot ng kanilang digmaan ay natalo na ang mga Blackwing Army na sumugod, gayunpaman ay mayroon namang 1,000 sundalo ng Blackwing Army ang nakatakas, at bumalik nga ang mga ito sa kanilang kampo para ipaalam ang nangyari sa kanilang commander. Dito nga ay sinabi ng mga ito na bigla na lang umano nagpakita ang Wui Army mula sa likuran, sinabi nga din niya na masyado umanong malalakas ang sundalo ng Wui Army, bukod doon ay maganda din umano ang kanilang mga sandata at baluti. Sinabi nga din nila na nais nilang ipagpalit ang buhay nila sa impormasyong ito, kaya sila naglakas ng loob na umatras at bumalik dito sa kampo, kasabay ng pakiusap at pagmamakaawa na sana ay maunawaan sila ng commander. Pero sinabi naman nito na ang mga deserter ay deserter pa din, at kahit pa umano may mga importanteng impormasyon silang dala sa kanilang pagbabalik, ay hindi ito sapat na dahilan para tumakbo at tumakas sila mula sa frontline o digmaan. Kaduda-duda nga din daw ang dala nilang impormasyon, dahil alam niya umanong pangkaraniwan lang ang mga sundalo ng ating bida, kaya hindi siya naniniwala na madami silang stage 1 na cultivator, ano ba ang commander ng Wui Army Celestial Emperor, para magkaroon ng maraming stage 1 cultivator na sundalo, tanong pa nito. Kaya naman nang inig na lang sila sa takot, habang iniisip na hindi umano maganda ang sitwasyon nila ngayon, at kahit anong pagmamakaawa pa nga ang sabihin at ginawa nila, ay tuluyan at agaran pa din silang pinatay ng kanilang commander. Dito nga ay pinag-utos din ng commander, na lahat umano ng deserter sa frontline ay mapaparusahan ng ayon sa kanilang military law, sabay sabi na isabit sa tarangkahan ng kanilang kampo ang ulo ng mga ito, upang magsilbing babala sa lahat ng kanilang sundalo. Sinabi nga din nito na abisuhan ng mga elite na dumating sa kanilang kampo kahapon, upang agad ay gumawa na ng aksyon, sabay sabi na sinumang makakahanap sa lokasyon ng mga Wui Army ay makakatanggap ng gantimpala. Bukod doon ay sinabi din niya na hindi pa nagbubukas ulit ang Space Channel o portal, kaya kailangan nilang paalisin at gapiin ang mga sundalo ng South State sa lalong madaling panahon, dahil hindi nila pwedeng hayaan ang mga ito na sirain ang mga plano ng kanilang Celestial Emperor, na si Duan Mu Huangqi. Hanggang sa bigla nga itong nagulat, at napapatanong sa kung bakit umano nagkaroon ng daga sa lugar na ito. Samantala sa likod naman ng kampo ng Blackwing Army,
ay makikita si Xiaoyu at ang ating bida na masyado ang tawa at tuwa. Hindi nga daw niya lubos akalain na kaya palang mag-transport ni Anthony ng 1,000 katao sa ilalim ng lupa, nang sabay-sabay pag naging stage 1 siya. Agad nga din niyang binuhat si Xiaoyu at sinabi na siya umano ang bayani nila ngayong araw, pero mukhang wala naman sa mood si Xiaoyu. Kaya sinabi ng ating bida na wag naman siyang masyadong masungit, hindi ba mainam naman at isa ka na ding A-rank tanong ni Shu, sabay sabi na mula ngayon ay hindi na niya kailangang marinig ang pagkanta nila Haeta ng Twinkle Twinkle. At yun naman pala kaya siya nagsusungit, dahil hindi umano niya lubos akalain na ang magiging echo of force niya, ay ang walang hiyang Twinkle Twinkle din. Kung saan ay narinig nga din sa malawak na lugar ang kanyang echo of force matapos siyang mag-breakthrough sa stage 1 o A-rank. Kaya naman mula umano bukas, ay pagbabawalan na niya ang lahat ng mga sundalo nila, na kantahin o banggitin ang Twinkle Twinkle, at habang nagsasalita nga din si Xiaoyu, ay biglang tumalon sa kanya ang squirrel nilang kakabalik lang mula sa kampo ng mga kalaban. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung ano ang sitwasyon ngayon sa kampo ng Blackwing Army, sabay tanong na din kung may natuklasan ba ang squirrel patungkol sa Space Channel o portal patungong Earth. At dito ay sinabi nga niya na ang Space Channel ay hindi pa umano nagbubukas, kaya naman nakafocus pa din umano sa kanila ang puwersa ng Blackwing Army ngayon, at gayon na din daw sa mga Noble Force ng South State. Sinabi nga din niya na ang commander umano ng Blackwing Army, ay pinatay ang lahat ng mga sundalo nila na tumakbo at tumakas mula sa frontline, at kasalukuyang nakasabit ngayon ang kanilang mga ulo sa harap ng kanilang kampo. At inaasahan na nga daw ito nila Shu sa mga sundalong personal na tinuturuan ni Duan Mu Huangqi, kaya sigurado umanong mas brutal ang mga sundalo ng Blackwing Army ngayon, kumpara nung si Li Liang pa ang commander ng mga ito. Hanggang sa bigla nga silang nagulat, at sinabi ni Xiaoyu na mayroon umanong 10 tao ang palapit sa kanila kaya naman agad silang nagtago, at dito ay sinabi ng squirrel na ayon sa kanyang dagang ay mga scouts umano ng Blackwing Army ang patungo sa kanila. Elite Scouts baka muwika naman ang ating bida, sabay sabi na mayroon din siyang Elite Scout dito, at agad na din niyang pinadala si Commander Liu upang salubungin ang scouts ng Blackwing Army. Samantala habang nakasakay nga sa kabayo ang mga scouts ng Blackwing Army, ay sinasabi ng mga ito na kailangan nilang magmadali, dahil pag hindi umano nila nahanap ang mga Wu Wei Army sa loob ng 3 araw ay buhay nila ang kapalit. Hanggang sa biglang napansin ng isang ito na mayroon umanong apoy sa hindi kalayuan, sabay sabi na mayroon umanong patakaran ang militar ng Blackwing Army, kung saan ay pinagbabawal ang paggawa ng kahit na anumang apoy sa kagubatan, lalo na sa panahong may nagaganap na digmaan. Malamang sa mga sundalo ng South State yan wika naman ito, at malamang nga din daw na ang Wu Wei Army na hinahanap na nila ang may kagagawan sa apoy. Sabay sabi na kailangan nila itong tignan, at kung Wu Wei Army nga daw talaga ang mga ito ay maliligtas na ang kanilang buhay, at makakatanggap pa sila ng rewards pag nakabalik sila ng kampo nila. Habang ang isa naman sa kanila, ay napapatanong kung hindi ba nila napapansin na masyado umanong madaming daga sa kanilang nadadaanan, weirdo nga wika naman ng isa, sabay sabi na hindi bali na at mga daga lang naman daw yon. Ilang sandali pa nga ang makalipas matapos sila makalapit sa apoy, ay napansin nila ang silawit ng isang tao sa likod ng isang puno. Dito nga ay agaad na sinabi ng isa na mayroong tao sa ilalim ng puno, kung saan ay napapatanong din sila kung scout kaya ito ng kalaban, at kung dapat ba nilang patayin ito gamit ang kanilang mga pana. Pero dahil sa natutulog umano ito, ay sinabi ng isa na kailangan nilang kumalma, sinabi nga din niya na malakas umano ang tunog ng pagpana lalo na sa gabi. Kaya kahit madilim ay maririnig ito ng kalaban, sabay sabi na magdahan-dahan na lang silang lumapit. At habang patuloy ngang natutulog si Commander Liu sa ilalim ng puno, ay dahan-dahan namang lumapit ang mga scouts ng Blackwing Army, kung saan ay nakahanda na din ang mga sandata nila para umatake. Matapos nga silang makalapit ay agad na umatake ang isa at nais na saksakin si Commander Liu, pero dinilat nga nito ang kanyang mga mata bago pa tumama ang patalim, sabay sipa sa kalaban kaya naman masyado ang gulat nila. Ilang sandali nga lang ang lumipas ay agad na bumagsak ang isa, at dito ay sinabi ni Commander Liu na kanina pa niya pinapanood ang mga ito sa kanyang panaginip, kung saan ay naiinip na nga din daw siya sa tagal nilang dumating. Pero sinabi naman ng mga ito na mga elite scouts daw sila, at mag-isa lang umano ni Commander Liu kaya wag siyang maging arogante sa kanilang harapan. Pero bigla ngang nagkaroon ng pagsabog sa kanilang harapan, kaya naman masyado ang gulat ng mga ito matapos makitang lumilipad si Commander Liu. Agad na silang napapatanong sa kung ano ang nangyayari,
At kung bakit umano may stage 1 pang scout ang Wu Wei Army dito, sabay tanong kung wala na daw bang pwesto o posisyon para sa mga stage 1 nila, kaya nagiging scouts na lang ang mga ito. Pero agad namang ginamit ni Commander Liu ang kanyang sandata, upang agaran silang pabagsakin at sa pagbagsak nga nila, ay sinabi ni Commander Liu na nais silang makita ng ating bida, kaya naman daw kailangan nilang sumama sa kanya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Commander Liu na nakabalik na siya, at kasama nga niya ang mga nahuli niyang scouts, na kasalukuyan nakatali. Dito ay tinanong ni Shu kung handa ba silang sumagot sa kanyang mga katanungan, at syempre naman wika ng scouts ng kalaban. Pero bigla namang lumapit si Xiao Yu at sinabi na subukan ng ating bida ang inihaw na marshmallow, kaya naman pinasalamatan niya ito sabay sabi na ang kanyang unang tanong, ay kung bakit umano gigil ang Blackwing Army na hanapin ang ating bida. Sabay din nilaan ng mabilis ang marshmallow at sinabing makatas matamis ito, at hindi nga makapaniwala ang mga scout ng Blackwing Army sa kanilang nakikita, na iniisip na lang din na sana ay magpakita naman ng kahit konting respeto lang ang ating bida sa kanila. Dito nga ay sinabi din nila na mamamatay umano sila, pag hindi nila nahanap ang ating bida at kanyang hukbo, sa loob lamang ng 3 araw, pero tinanong lang naman ni Shu kung sa tingin ba nila ay hindi mapapabilis ang kanilang kamatayan, pag nahanap nila ang Wu Wei Army. Kaya naman bahagyang nag-load ang mga utak nila, at bigla na nga lang din silang naiyak, habang iniisip na ito pala ang masakit na katotohanan sa paghahanap nila sa mga Wu Wei Army, dahil nung hindi pa nga daw nila nakikita ang ating bida, ay may 3 araw pa sila para mabuhay. Samantala 3 araw naman ang nakalipas sa kampo ng Blackwing Army, ay napapatanong ang kanilang commander kung nahanap na ba ng mga scouts o ng 1,000-man general nila ang Wu Wei Army. Habang iniisip na tinalo ng Wu Wei Army si Li Liang, at dahil sa kanyang pagkatalo ay pinarusahan siya ng Celestial Emperor matapos siyang bumalik ng West State, kaya naman sigurado umanong mamamatay din siya pag hindi magandang balita ang naiparating niya kay Duan Mu Huangqi. Pero sinabi naman ng kanyang tauhan na hindi pa din nila nahahanap ang Wu Wei Army, bukod nga daw doon ay mas maliit na din ang bilang ng mga scouts na nakakabalik sa kanilang kampo, kaya naman tinatanong nito kung tumakas na din ba maging ang mga scouts nila. Pero hindi naman daw ayon sa kanyang tauhan dahil alam nga daw ng lahat ang magiging parusa pag tumakas sila, kaya sigurado umano siyang hindi ganun kadami ang maglalakas loob na tumakas, kaya naman tinatanong nito kung sa tingin niya ay saan sila nagtutungo. Dito nga ay sinabi ng lalaking ito, na malamang umano sa nahahanap nila ang Wu Wei Army, o ang Wu Wei Army umano ang nakakakita sa kanilang scouts, at malamang na karamihan sa scouts nila ay patay na umano. May punto kawika naman ito, dahil alam nga din daw niya ang nangyari sa 12 assassin sa Royal Capital at mahigit 1,000 nilang sundalo doon, kaya kung si Commander Lu nga daw talaga ang gagalaw, ay siguradong walang laban ang mga pangkaraniwang sundalo o cultivator. Napapatanong nga din ito kung talaga bang may stage 1 cultivator ang Wu Wei Army na scouts, at kung talaga bang nagpapatrol sila araw man o gabi, para lamang hanapin ang mga kalaban at scouts nila. Hanggang sa bigla namang dumating ang isa at sinabi na nakabalik na umano ang search team nila, kaya naman masyado ang gulat nila. Agad ngang lumabas ang commander ng Blackwing Army matapos marinig ang pagdating ng kanilang search team. Dito nga ay sinabi niya na 1 araw pa lang daw mula nang umalis ang mga search team, sabay tanong kung natapos na ba nila ng ganun kabilis ang kanilang paghahanap sa Wu Wei Army. At sinabi nga ng leader ng search team, na ang gilas umano ng isang lalaki ay hindi nakadepende sa tagal niyang tumatrabaho, dahil nakadepende pa din daw ito sa haba at taba tilapad pala, kaya naman napapatanong na lang ang commander sa kung ano ang sinasabi niya. Agad nga din itong nagalit at sinabi na tigilan na niya ang kalokohan, sabay tanong sa kung ano ang kanyang pangalan at kung nadiskubre na ba nila ang lokasyon ng Wu Wei Army. At nagpakilala nga ito bilang si Tang Mingyang, sabay sabi na buong araw at gabi nilang siniyasat ang mga kabundukan, pero wala nga daw silang nahanap na kahit bakas man lang ng Wu Wei Army, kaya naman biglang natahimik ang commander ng Blackwing Army. Habang ang ating bida ay iniisip na isa umano siyang henyo, dahil siya umano mismo ang nakaisip na magtungo sila ng kanyang mga sundalo sa dito sa kampo ng Blackwing Army. 1 araw nga ang nakalipas matapos nilang mahuli ang scouts o search team, ay kinuha nila ang mga kasuotan ng mga ito at dito ay tinatanong ni Heitan, kung sigurado ba talaga ang ating bida na papasukin nila ang kampo ng Blackwing Army. Matalino ka talaga Heitan, wika naman ng ating bida, sabay sabi na mayroong kasabihan kung saan ang pinakamapanganib na lugar ay siya ding pinakaligtas, at ang pinakamagandang paraan nga daw para hindi sila mahanap ng scouts ng Blackwing Army,
ay ang magtago sila sa kampo ng Blackwing Army. Bukod nga daw doon ay inutusan din niya si Xiao Yu na kunin ang alaala ng kapitan ng mga scouts, nang sa ganun ay makapagpanggap ng maayos ang ating bida, kaya naman sigurado umano siya na walang problema sa pagpapanggap at plano niyang ito. Pero sinabi nga daw ni Xiao Yu kila Heita na kahit kailan ay hindi pa gumagana ang plano ng ating bida, kaya naman masyado ang galit nito at sinabi na paninirang puri umano ang ginagawa ng kanyang kapatid, sabay sabi na wala umanong butas ang plano niyang ito ngayon. At iniisip nga niya na sa pagkakataong ito umano ay masisira na ang records ng mga sablay niyang plano, kung saan ay siguradong hahangaan na din siya ni Xiao Yu sa galing niyang magplano. Pero biglang ang hinagis ng commander ng Blackwing Army sa harapan nila ang isang espada, kaya naman masyado ang gulat ng mga ito, at napapatanong na nga lang din ang ating bida sa commander ng Blackwing Army, kung ano umano ang ibig sabihin nito.